Good morning po, everyone. Let's gather around for a short prayer before we start our celebration. Thank you. Praise. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Good morning, mga kapatid. Pakisabi naman sa iyong katabi na congratulations. Congratulations kasi magkakasama tayo ngayon sa ating sambahan para sa ating Panginoon upang magbigay ng papurit, pasasalamat sa kanyang pangalan. Amen? Amen. Lahat ng may mga kamay, palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. As we offer our praise and worship to our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will sing praises to your name. Song in my heart, a song in my soul, the song I was born to sing is your song of freedom. Now we're free to dance again. Let's go, church, once again. I'll sing in the darkness, I'll laugh in the rain, rejoice in your love again.
Come on, church. We know that the love of God is beautiful. Hallelujah. Nararanasan natin ito sa ating araw-araw. Thank you, Jesus. Kung kanina papalakpak, ngayon papalakpak na may kasamang sayaw. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace go within my life. Now your message is my life. Let's sing. Your love is beautiful. Oh, your love is beautiful, God. Your love is beautiful. This is the reason why we are here right now. All together now. All around the world. Let the praise begin. All around the world. All around the world. Let the praise begin. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Once again we sing. I am planted here by the waters and I am living for the King. Jesus, you are our King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Let's sing. Our God is beautiful. Oh, Jesus, your love is beautiful. It's the reason why I say, all around the world, let the praise begin. All around the world, oh God, let the praise begin. Once again, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Okay, mga kapatid, alam nyo ba na yung uri ng pagpalakpak natin may mga level? Pag sa baba tayo pumalakpak, ibig sabihin, yung level ng pagpalakpak natin sa baba lang. Pero sino pinapalakpakan natin ngayon? Si Lord. Si Lord. Okay, paano ang pagpalakpak na para sa Panginoon? Yan. Okay. Kitang-kita ka ng Panginoon natin ngayon. Paano ka pumalakpak? Paano mo gamitin ang creations niya? Lahat ng pino-write na sa'yo. Yan. Meron tayong kamay. Taas natin. Palakpak sa ating Panginoon. Kung meron tayong mga paa, i-indak natin para sa ating Panginoon. We are so thankful, oh God. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Everybody now. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. One more time, all around the world. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Everybody sing, hey, 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 hey. Thank you, Jesus. Lift up your voices to our God, to our King. He deserves all the glory, the praises, the honors, and adoration. He is the one and only God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. We know that you are in the midst of us right now. Lord, here are your people. We are here in your place, oh God, to offer the best worship that you deserve, oh God. Lord, we know sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, Panginoon, pinili mo kami upang maging iyong servant, oh God. Pinili mo kami na makakilala sa iyong dakilang pangalan, Lord. We thank you for everything. We are so grateful, oh God. And Lord, walang papantay, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, oh God. Lord, hear your children, oh God. Hear our voices as we lift it up to heavens. Hallelujah. This
is our way to worship and give you back all that you have given us, oh God. Let's sing. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made, beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here we are to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Altogether lovely. Altogether worthy. Altogether wonderful to me.
Panginoon. Lahat ng meron kami, ito'y dahil sa iyo, God. Thank you, Lord, sa paggising sa amin. Every morning, O God, pagsama sa amin sa bawat araw, Panginoon. We will shout unto your name, O God. Let's sing that He is our Jesus. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You are our comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power of majesty, praise to the King. Jesus, mountains bow down to sing. At the sound of your name, at the sound of your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing for joy, at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. No, nothing compares to the promise I have in you. Are blessing us each day, O God. Kaya marapat lamang, Panginoon, ay balik namin sa iyo ang papurit pagsamba. My Jesus. Come on, kapatid. Sambitin mo ito sa iyong mga labi. Minsan, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Walang minuto na hindi ka tinitingnan ng Panginoon. Your unfailing love, O God. You are our comfort. Lord, on every anxiety, on every stress, O God. Walang mga sinabi ng Panginoon pag kami sumigaw, umiyak, lumuhod sa iyong
Blessed Sunday morning to everyone. Minsan pa malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. We have available seats here. Meron pa po dito, marami pong nakatayo dun sa likuran. Pwede pa po tayong fill up natin. And we're streaming live. Mga kapatid, naka-live po tayo ngayon sa ating FB page. So pwede po ninyong i-invite ang inyong mga friends, family to join us in worshiping our God through our online worship. Meron po tayo. Praise God sa ating multimedia for bringing the Word and God's love to all the people in the world. Amen. Hallelujah. Amen. So mamaya po kung gusto nyo ulitin ang message na ito, pwede nyo po uling panoorin. Amen po ba? Let us support ang mga kapatid natin na nagpupursige para magkaroon po tayo ng live streaming. Are you excited today? Sabihin mo nga sa katabi mo, natutuwa ako, katabi kita ngayon. Amen. Okay. So, since this is the month of February, supposed to be, it was last week, pero ngayon po, introduce po natin ang panibagong tema o serye sa ating, sa buwan na ito. Ito po ay pinagamagatang Finding God's Best. Everybody, go! Sino naniniwala na gusto ni Lord laging ibigay at maranasan natin ang the best sa buhay natin? Amen. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, gusto ni Lord na maranasan because we are His children. We are His, sabi doon, apple of His eyes. Amen. Pero ito po isang katotohanan. Okay, sino po naniniwala dito na ang buhay ay isang paglalakbay? Sabi nila, life is a journey, okay? At ito po, ang ating pag-aaralan ngayon, yung kita-kita. Pero sinasabi ko sa inyo, in life, it's not where you go, but it's who you travel with. Dahil nga ang buhay ay isang paglalakbay, ang sabi dito, sa paglalakbay daw, hindi mahalaga kung saan o gaano kalayo ang narating mo. Ang mahalaga sa paglalakbay, kung sino ang kasama mo. Naniniwala po ba kayo dyan? At marami pong tao ngayon ang depressed, discouraged, frustrated, dahil ang kasama po nila sa buhay ay ang mga tao na hindi pala tatagong. Walang tibay. Kalagitnaan pa lang, tumigil na. Yung iba naman, bumalik na. Kaya hindi nakatapos ng finish line. Okay. Ang gusto pa naman sa atin ni Lord ay maging finisher tayo. Everybody say, I am a finisher. Gusto ni Lord tapusin natin ang paglalakbay na ito dahil sa dulo nun, nandoon ang magandang pangako na inilalaan sa atin ng ating Panginoon. Amen. So maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin, sabi ko nga, it's about your kasama. So ang message po ito ay para sa nakahanap na, naghahanap, at maghahanap pa lang. Wow! Pwede ko bang makita ang mga kamay ng nakahanap na mga kasama sa travel niya? Taas ang kamay na nakahanap na. Sino pa yung naghahanap na? Sino yung maghahanap pa lang? Okay, maganda to. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka para sa iyo to. Sabihin mo. Okay. Ito po ba ay kayo po ba may ga-agree sa sinasabi ko, lalo na po sa mga babae? Bago mo bitawan ang matamis mong oo, may nakita ka na. Meron ka munang nakita, okay? Kaya ito nag-trigger sa'yo para ibigay mo yung matamis mong oo. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba sinabi ko? Hindi ka naman, may nanligaw sa'yo, hindi mo naman agad sabihin na, oo na nga. Pero dapat may nakita ka muna sa kanya. Tama po ba? Pwedeng positibo, pagiging tama to, pero madalas, may pagkakamali po sa time na yon or sa paraan na yon na kailangan may makita ka muna sa kanya. At minsan kasi tayo mga tao, ang tinitingnan muna natin, the looks. Tingnan ko nga yung mga may looks. Yan. Minsan yung qualities, tama po ba? Kaya lang, minsan, pag looks ang binasihan mo para mo siya sagutin, sino po naniniwala dito na ang kagandahan at kagapuhan ay humuhulas?
Naintindihan niyo po ba yung salitang humuhulas? Na kumukupas o nawawala. That even the traits, yung qualities, kung sasagutin mo siya dahil ang bait niya, ang lambing niya, nako, sabi ko sa inyo, pag kayo'y nagsama na at nagdesisyon na kayo magsama o mag-asawa na, minsan, diba? Sabi ko sa inyo, pag sunod-sunod na ang problema sa buhay, sa married life, humuhulas yan. Kaya pag ang tinignan mo lang sa kanya kagandahan at pag humulas, hahanap ka na ng iba. Pag ginaman na, dati ang sweet-sweet mo sa akin, ang lambi-lambi mo, ngayon hindi na, lagi ka nang galit. Akala mo, maamong pusa. Yan pala naman pangasawa mo. Naku po, daig pa ang tigre. Kaya nga ito mga kapatid, ito dapat natin maintindihan. Kung anong nakita mo kasi, yan ang hahanap-hanapin mo. Kaya pag nawala na yung ganda niya, nawala na kagapihan na, di ba dati maganda ka? Nasaan na? Ba't nawala? Yung lambing niya, yung sweetness niya, nawala na din, naging tigre na. Kaya ang tendency nan, hindi mo na siya sasamahan. Kasi nagbase ka lang, sinagot mo siya dahil nagbase ka lang sa nakita mo sa kanya. Okay, naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Okay, ang sabi dito, okay, kaya nga, sabihin mo nga sa katabi mo ito. Pero sa mga nakahanap na, wag mo na sabihin ito, maghanap pa siya. Ha? Naku po. Baka sabihin nyo, naku, tinuruan ako ni Pastora Prezi, sabi na maghanap daw ako. O sa mga naghahanap at maghahanap pa lang, sabihin mo, maghanap ng tama at okay. So maghanap ng tama at tumingin ng tama. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay isang magandang love story mula sa aklat ni Ruth. Now, ang Book of Ruth po, kung makita natin, doon po natin makita kung paano kumilos ang Diyos para pagtagpuin ang the best. Okay? The best na tao na pinagsama niya, the best na sitwasyon. Okay, doon makita natin sa aklat ni Ruth. At ang pag-aaralan natin is a beautiful love story of Ruth and Boaz. Okay? So pag-aaralan po natin ito, magsisimula na po ako sa chapter 2, beginning verse 2. Okay. Makinig ka. Sabihin mo sa katabi mo, para sa'yo to. Sabihin mo. Okay. Ruth chapter 2, beginning verse 2. And Ruth the Moabite said to Naomi, let me to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. Nabibigyan kayo ng background. Bakit ba sila napunta sa ganyang sitwasyon? Sa chapter 1 ng Ruth, makita natin, si Elimelech at si Naomi, okay, sila po'y mag-asawa, sila po'y naninirahan sa bayan ng Bethlehem. Okay, Bethlehem, the house of bread. At during that time, sila po'y pinamumunuan ng mga hukom o mga judges. At dumating ang tagutom sa kanila, so they decided to left Bethlehem at pumunta sila sa Moab. Noon, kasama nila ang kanilang dalawang anak na lalaki na si Malon at si Kilion. At dumating ang pagkakataon, nakapangasawa sila sa bayan ng Moab. Ang napangasawa nila ay si Orpa at si Ruth. Ngayon, yung inaakala nila, na iniwan nila ang Bethlehem, na inaakala nila na magiging green pastures, magiging maganda ang buhay nila sa Moab, na bumaliktad. Kasi ang nangyari, namatay doon, naging sementeryo ang Moab para sa kanilang pamilya. Kasi namatay si Elimelech, namatay yung kanilang dalawang anak na si Malon at si Kilion. So yun po ang nangyari. Ngayon, nagdesisyon na ngayon si Naomi. Ang sabi sa dalawa niyang manugang, okay, tama po ba? Si Naomi at si Orpa, hindi na ako magkakaanak pa ng lalaki. Kasi ito po ang kultura o tradisyon doon sa Hudyo, na pag namatay na yung lalaki, yung anak mo, at meron pa siyang asawa, hihintayin pa nila yung siyang magkaanak pa. O kaya yung pinakamalakit na kamag-anak, yun yung pwedeng uling mapangasawa ng mga nabalo. Okay? So ang sabi ni Naomi sa dalawa, hindi na magkakaanak. Bumalik na kayo doon sa bayan nyo, sa mga magulang ninyo. Kaya lang, si Orpa nagdesisyon, bumalik siya. But si Ruth, ang sabi ni Ruth, hindi po ako babalik at hindi ko po kayo iiwanan. Ang magtao ninyo, magiging tao, yung kung saan kayo titira, doon ako titira. Kung saan kayo pupunta ako doon. Ang bayan nyo ay magiging bayan ko at ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko. Sa Ruth 1:16 po iyan, sinabi ni Ruth. At nung bumalik
bumalik na sila, nakita sila sa Bethlehem ng mga tao doon. Oh, si Naomi nandito na. And then Naomi said, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Kasi Naomi means sweet or pleasant. Sabi niya ngayon, napuno ng kapighatian. Masyadong, sabi niya, sinisipa niya ang Diyos na naging malupit sa akin ang Diyos. Kaya tawagin niyo na akong Mara. Anong ibig sabihin ay bitterness. Okay? So, sino po dito may pangalang Mara? Mabuti na lang, wala. Okay? So, sabi niya, bitter siya. Ngayon, okay, dumating ang time, nandun siya, and during their time, ang mga babae po ay napakaliit, minimal, or walang oportunidad para magtrabaho. Usually, ang nagtatrabaho doon ay mga kalalakihan. Ngayon, si Ruth, being a Moabite, hindi siya Hudyo, hindi siya chosen nation, naglakas ng loob siya. Kaya nga naka-highlight yung let me go. Anong ibig sabihin? Siya ang nagkusa. Everybody say, kusa. Ito ang advice ko sa mga naghahanap at maghahanap pa lang. Kung wala ka pang kusa, huwag ka muna maghanap ng jowa. Dahil ang buhay, hindi lang yan pakyutan. The real life, kailangan marunong ka ngayong dumiskarte. Si Ruth, hindi siya papayag. Sinabi niya, hindi ako papayag, Nay, na tutunganga lang tayo, na wala tayong makakain. Lalabas po ako at maghahanap ako ng ating makakain. Tama po ba? Okay, tandaan natin to. Sabi po daw ngayon sa mga Gen Z at mga millennials, pagdating sa information, pagdating sa technology, wow, very, very good. Magagaling ngayon. Kaya lang ang problema, kulang sa diskarte. Tama po ba? Kaya kung ikaw, wala ka pang kusa sa bahay nyo, na kailangan pang magmakaawa ang nanay mo para maghugas ka ng plato. No, please naman, hugasan ng pinggan. Huwag ka muna magjowa. Kung tinatalakan ka pa ng nanay mo para gumising ka pa ng umaga, huwag ka muna magjowa. Sinasabi ko sa inyo, dahil ang mundo natin ay di lang umiikot sa certificate, kundi sa diskarte. Hindi ko sinasabi na hindi maganda ang mag-aral. Okay po iyan. Pero parents, let us teach our children. Pagdating sa totoong buhay, minsan, hindi mo kailangan at talaga sobrang matalino, kailangan mo lang talaga marunong ka dumiskarte sa buhay mo. Tama po ba? Eh kung na-criticize ka lang, bumaksak ka lang, nagka-line up 7 ka lang, ayoko na, gusto ko nang tapusin ang buhay na ito. Ano? Eh paano pag nag-asawa kayo? Dumating ang maraming bills sa inyo. Sunod-sunod, nandyan si Meralco, nandyan si Manila Water. Ano gagawin nyo? Tutunganga at mag-aaway kayo lagi ng asawa mo. This is the reality of life. Si Ruth, nakita natin, siya yung nagkusa, Nay, lalabas po ako ha. Tandaan natin, lumabas si Ruth, hindi para humaghanap ng jowa. Kasi maraming tao ngayon, akala nila, naghihirap na ako. Sino kaya ang pwedeng lalaki dito na mapangasawa ko para guminhawa ako? No. Okay, let's study this. Verse 3. So she went out, entered the field, and began to glean behind the harvesters. As it turned out, she was working in a field belonging to who was from the clan of Elimelech. Accidentally, hindi niya inaasahan. So, minimal ang chance para magtrabaho. So, ang naisip na lang ni Ruth during that time ay mamulot nung nalalaglag sa bukirin. Di ba, panag-ani, may nalalaglag, mamumulot na lang siya. At nagkataon naman, doon siya napunta sa field na pag-aari ni Boaz na malapit na kamag-anak ni Elimelech na kanyang biyanan. Okay. So verse 5, okay, dumating bigla si Boaz, binati niya yung mga manggagawa, at bigla niyang tinanong yung overseer, yung namamahala doon sa kanyang bukirin, at sabi niya, napansin niya agad si Ruth. Sabi niya, sino yung babaeng yan? Okay, sino yung babaeng yan? Tandaan natin ha, si Ruth hindi lumabas para magpakyut o maghanap ng jowa. Lumabas siya para umanap ng pagkain o magtrabaho. At nung tinanong ni Boaz,
Boaz kung sino siya. Ano sagot ng overseer? Ay, siya po yung Moabita. Siya po yung yung manugang ni Naomi. Yung malapit po ninyong kamag-anak. Akalain na during that time, sikat siya. Siguro nakita ng mga tao na pambihira naman itong manugang na to. Pwede naman niyang iwanan yung kanyang biyanan. Bumalik na siya. Pero nagtyaga siya. Matanda na. Inalalayan niya. Inalagaan pa. At ngayon, napakasipag niya para maghanap ng makakain nilang magbiyanan. Wow. Okay? Ang sabi doon, nung makita naman ni Ruth si Boaz, nagpatira pa at sinabi niya, please let me glean and gather among the sheep behind the harvesters. She came into the field and has remained here from morning till now, except for a short rest in the shelter. Mga kapatid, it is para sa akin. Napaka-importante, lalo sa panahon ngayon, ang maging masipag ka. Naniniwala po ba kayo dyan? Maraming tao nagsasabi, mahirap talaga ang buhay. Oo, mahirap talaga ang buhay. At hindi na natin maiiwasan yan. Inevitable na lahat. Bumabagsak ang ekonomiya. Pero ikaw, ano ang gagawin mo? Mahirap na nga ang buhay, tatamad-tamad ka pa. Kaya kung tayo ay maghahanap at gusto nating maranasan yung God's best ng Panginoon, ito po itong mensahe na to, magbibigay sa atin ng idea at matututo tayo kung sino ba yung the best na inilalaan sa atin ng Panginoon. Kasi ayaw ni Lord na umalis ka, lumabas ka para hanapin mo yung tao. Ayaw ni Lord na si Ruth ay lalabas lang para maghanap ng jowa kasi pag hinanap mo yung jowa na yan, dyan lang iikot ang mundo mo. Maniwala ka. Naniniwala po ba kayo dyan? At ito sa pangkatotohanan. The more na hinahanap mo, the more na di ibibigay sa iyo ni Lord ang the best. Kasi ayaw ni Lord na doon lang umikot ang buhay mo. Kaya tingnan mo ngayon, maraming tao ngayon, pag nawala na yung kapartner nila, baksak na ang mundo. Kasi hinanap niya yun, naakala niya siya magiging pag-asa, naakala niya siya magiging ligaya niya. Naku, maniwala kayo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord always and He will give the desires of your heart. Ibibigay sa iyo ni Lord yung tamang tao na makakasama mo sa buhay, na hindi magpapahirap sa iyo, kundi magiging katuwang mo para magawa ang purpose mo sa buhay mo. It's about purpose. Ang gusto ni Lord ay ito. Lumabas siya, napunta sa bukid si Ruth, hindi para magpa-cute at para magpapansin. Maniwala kayo, girls, please. Huwag kang magpapaganda para lang mapansin ng mga lalaki. Kasi pag iyan lang ang nakita sa iyo yung ganda, at pag nawala yan sa iyo, maghahanap na yan ng iba. At sa buong buhay mo, habang kayo'y magkasama at nasa relasyon, wala kang ibang gagawin kundi i-maintain yung ganda mo. Gagastos ka ng malaki para lang ma-maintain ang gandang yan. Kasi yan lang ang nahanap ng asawa mo sa'yo. Pero sana, oo, pero hindi ko mo sinasabi na, sabi ni Pastora, wag na maging maganda. Darating ka sa bahay mo, puro uling ka. Sabi ni, tapos gulo-gulo buhok mo. Sabi ni Pastora, wag daw ganda. Hindi ganon. Ang sinasabi ko, huwag ka lang maghahanap, magpapaganda ka lang para mapansin ka. Kasi nga, ang ganda humuhulas, nawawala. Pero kung ikaw, maganda ka na, masipag ka pa, matalino ka pa, binibigyan mo siya ng dahilan para hindi ka niya iwanan. Mawala man ang ganda mo, at least, madiskarte ka. Mag-iisip ang asawa mo, hindi ko iwanan itong babaeng to, pambira, ang galing dumiskarte. Wala kami maisahin, lumabas lang, pagdating mayroon na 5 kilong bigas, ang galing nito. Hindi ko iiwanan to. Pero pag babae, hindi marunong dumiskarte. Di ba? Tapos sabi na, ay, babalik na ako kay Mommy. Wala na akong makain. Ano ka? Patay tayo dyan, okay. God's best is waiting on the field and not on the FB. Huwag ka ng post. Si Ruth, hindi siya nagpa-post Nung dumating si Boaz, hindi niya sinabi habang namumulot siya. Sabi niya, picking like this. Walking like this. Hindi siya na ganon. Sabi niya, uy, nandiyan na si Boaz. Sabi niya, sino yun? Yung boss daw. Hi, boss. Hindi. Tuloy-tuloy
napapansin eh. Di ba? Minsan kung ano pa ilalabas eh. Tapos sasayaw-sayaw pa. Ay mga boys, wag niyo papansinin yung mga ganong babae. Maniwala kayo. Puntahan niyo sa bahay kung anong marunong siya maghugas ng pinggan. Okay, mga babae, wag kayo magpapaganda para lang mapansin kayo. At least, you have something to offer more of your beauty. You have the brains, you have the diskarte, you have the kapsipagan. Di ba? Para pag nawala man, humulas man ang iyong kagandahan, at least meron pa siyang dahilan na mag-stick sa'yo dahil hindi na siya makakakuha ng babaeng madiskarte. Uy! Okay. Tandaan natin to ha. Kasi kung saan kayo pinagtapo ng Diyos, diyan nare-reveal ang purpose ng inyong relationship. Sa amin ni Pastor Manny, we met in the church, and now you know the purpose, because we will serve the Lord. Hindi ko alam kung saan kayo nagtagpo ng inyong kasama ngayon sa buhay, pero ang sabi kasi doon, kung saan daw kayo nag-meet, doon daw i-reveal kung saan ang purpose ng Lord sa buhay nyo. Now, bakit sa field nagkita? Bakit doon pinagtagpo ni Lord si Boaz at si Ruth? Now, listen to this. Bakit sa field? Ang sabi doon, the field is a place of work. Tama po ba? Ito ay lugar para magtrabaho ka. Wala akong nakita sa bukid na talaga magpa-post-post lang ang gagawin. Talaga siya, nag-work siya. And another thing, the field is a place of sweat. Pag sinabing sweat, pawis. Can you imagine, nung magkita si Boaz at si Ruth, amoy araw si Ruth. Sobrang pawis ni Ruth. Hindi siya nagpapaganda-paganda lang naman ng mga ganon. Diba? At bakit sa field? Tandaan natin to ha. Kasi ito yung purpose. Diba? Nung nagkatuluyan si Boaz at si Ruth, nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay si Obed. Si Obed, nagkaroon ng asawa, nagkaroon sa anak na si Jesse. Si Jesse, nagkaroon ng anak na si David, si Haring David. And from the line of David, there comes our Lord Jesus Christ. Why it is in the field? Sabi doon, it's a place of work. Dahil yung ginawa, the work that Jesus done on the cross, iyon lang ang tinanggap ng Diyos na ang sino mang kumilala sa trabaho o sa work na ginawa niya doon sa cross, iyon lang ang maliligtas. And that's the purpose of Jesus Christ. Why it is in the field? Because according to Matthew 9:38, Jesus Christ is the Lord of the harvest. Hindi ba si Boaz ang Lord of the harvest? You can see, doon yung makikita yung purpose. Kaya pag iyan ay God's best sa'yo, hindi mo kailangan hanapin yan. Si Lord ang magtatakda ng panahon kung kailan talaga kayo magkikita. At the right time, at the right place, at sa panahon na handang-handa ka na. Hallelujah. So, hindi lang yung relasyon ninyo para sa inyong dalawa lang yan. Dapat i-rebuild din yan, magtutulungan kayo, pagtatagpuin kayo ng Panginoon para magawa nyo yung magandang layunin at purpose ni Lord sa buhay nyo, sa bawat isa. Na magtutulungan kayo, you will grow to each other, and especially in knowing the Lord, at para magawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ibibigay sa iyo ni Lord yung tamang tao na yan. Amen po ba? Kaya, tandaan natin to, pawis na pawis, amoy araw si Ruth, because ang totoong God's best para sa iyo, it's not about your appearance, but your diligence on work. Masipag si Ruth, kaya siya ay napansin ni Boaz. So Boaz and Ruth's relationship, it's a meeting of purpose and not of desires. Maniwala kayo, sabi ko sa inyo, kung saan kayo nag-meet, iyon ang purpose. Kaya yung mga nag-meet sa mga dating app, maniwala kayo, ano kinahatnan ng ano na yan, ng mga relationship na yan? Karaniwan, flirting lang yan. Di nagtatagal. Bakit? Kasi nga, pag nasa app lang, ipapakita mo yung the best smile, the best body. Maniwala kayo. Yung muscle na yan, di mo pwede ipambayad sa Meralco yan.
Yung cute smile mo yan, di pwedeng pambili ng karne ng baboy yan. Maniwala ka. Masasampal ka ng tindera. Hindi po ba? So it's a meeting of purpose and not of desires. Kaya maganda pag-usapan natin to. Mga kapatid, tandaan nyo to. Pwede bang pakibasa? Okay, ready, go. Alam yan ng mga mag-asawa na habang tumatagal kayo, maintindihan ninyo, kaya pala ikaw ang binigay ni Lord para sa akin. At habang naiintindihan at lumilinaw mo yung purpose nyo sa isa't isa, doon mo na-appreciate ang Panginoon. Lord, salamat. Siya yung binigay mo para sa akin. Na habang tumatagal kayo, na lalong umiinit ang pagmamahal nyo sa isa't isa dahil alam mo, ang pang-asawa mo ngayon ay regalo talaga ng Diyos para sa iyo. Di ba? Kung ang purpose nyo ay magkaroon kayo ng negosyo, kaya pala ako, meron akong, mahusay pala ako magluto. Dahil pala, kaya pala siya na pangasawa ko, ang sipag. Di ba? You know, with our relationship with Pastor Manny, sabi ko, Lord, salamat. Talaga siya ang binigay mo sa akin. Kasi hindi ako mag-grow ganito dahil sa totoo lang, yung character ko noon, maldita ako. Marami pa dapat baguhin sa akin. Pero salamat, si Pastor Manny binigay sa akin ng Panginoon dahil sasawi niya. Pag gusto kong mareklamo, kanino mo ba ginagawa yan? Pag gusto kong tamarin, di ba, nangako ka kay Lord, nagsabi ka kay Lord, nag-commit ka kay Lord. So there's always a reminder. So yun yung sinasabi ko, na magpapaalalahanan kayo sa isa't isa na, hindi ba ginawa mo yan para sa Panginoon? O di ba, nagdesisyon tayo, natanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, o magdesisyon din tayo, may pangailangan tayo, mag-pray tayo, dahil alam natin, si Lord ang gagawa sa buhay natin. Amen! And mind you, pag tinugon kayo ni Lord, gumaan ang buhay ninyo. Doon nyo lalo ma-appreciate. Salamat, Panginoon. Talagang kami ang pinagtagpo mo. Na talagang masabi mo, God gave me you. Hindi ba? Hindi ba? Kasi sabi ko sa inyo, ang kilig, nako, sabi ko sa iyo, pag nawala ka ng maisahe, wala na yung kilig na yan. Yung kagandahan na yan, nako, sabi ko sa inyo. Kasi pag sa courting stage pa lang, both babae at lalaki, mapagpanggap yan. Tama po pag naglilinggawan pa lang stage. Ang mga lalaki, kala mo, napaka-gentleman. Di ba? Pag lalabas ka pala ng pinto, ako na. Maglulupas sa'yo pa yan, pag di siya nagbukas, ako dapat. Tapos pag inuubo ka, sabi ko sa'yo, alagaan mo sarili mo. Uminom ka na ba ng gamot? Gusto mo ba ng juice? Pero pag nag-asawa na kayo, di ba? Pag lalakad na, bagal mo kasi, taba-taba mo na, bilisan mo! Sabi ko sa inyo, pag umubo ka na at nagkasakot, lumabas-labas ka, mahawa ako. Umalis ka dyan sa harapan ko. Kasi nga, pag sa courting stage, lahat yan. Yung asawa mo, syempre, yung babae, hindi yan lalabas na hindi magsasalamin ng 1 oras. Ayusin yan, yung kilay niyan. Kala mo talaga, half moon yan. Yan. Pag nagsama kayo, naku, pag natulog pala, tanggal ang postiso, walang kilay. Pag harap mo, alien. Di ba? Kaya niyong tagalan yon. Kaya sabi sa inyo, pag kayo nagkaroon ng relationship, ang ibibigay sa inyo ni Lord, hindi naman para sa kayo sa isa't isa, kundi hindi lang sa desire, hindi lang sa appearance yan, kundi maunawaan nyo kung ano talaga ang purpose mo. Kasi ang purpose, iyan ang lumalaki, iyan ang lumalalim, iyan ang lumalawak, at iyan ang magpapatibay sa inyong relasyon. Now, balikan natin sa Ruth chapter 2, verse 2. Sabi doon, si Ruth lumabas dahil wala na silang makain. And during that time, malaki yung courage. Grabe yung tapang na ibinigay ni Ruth. What God saw with Ruth, ang ganda ng kanyang response sa kanyang misery na nararanasan. Kasi pagdating sa opportunity to work, wala siya. Foreigner siya eh. Di ba, muwabita siya eh. Napakaliit ng chance na hindi niya alam, basta ako, pupunta ako, lalabas ako. Hindi ko intindihin kung may nagsalita sa akin na, oy, ba't ka nandito? Hindi ko, kahit imaltrato nila ako, kahit anong marinig ko, kahit ipakita nila sa akin, okay lang. Basta mahalaga sa akin, makakuha ko na pagkain namin at makakain kami ng aking biyanan. Sa verse 19,
sabi doon, when you reap your harvest in your field and forget, sabi ni, bakit kaya nagkaroon ng lakas ng loob si Ruth? Alam niyo po, siguro nung habang naglalakad sila pabalik ng Bethlehem, nabanggit siguro ng kanyang biyanan, sabi niya, sige, babalik tayo. Total, meron namang batas noon na binigay si Moses sa mga Hudyo. At ito yung tinutukoy niya sa Deuteronomy 24:19. Sabi doon, sa mga may-ari ng field, ito sabi, when you reap your harvest in your field and forget a sheep in the field, you shall not go back to get it. Sabi niya, kayo na mga may-ari ng bukirin, pag meron nahulog na mga palay, huwag nyo nang dadampatin. Hayaan nyo na yan. Bakit? It shall be for the sojourner, the fatherless, and the widow. Ilalaan yan ng Diyos. Inilalaan lang ng Diyos yan para doon sa mga traveler, sa mga ulila, at sa mga biyuda. That the Lord your God, at pag ginawa nyo yan, ang Diyos ang magpapala sa inyo ng higit sa lahat ng hinahawakan na yung kamay, sinusigurado ng Diyos, pagpapalain ko kayo. Okay? So siguro naintindihan niya ni Ruth, kaya nga tandaan natin, sa istorya ni Ruth, it's not all about the relationship. It's all about the right response kung dumanas ka ng misery sa buhay mo. Kasi yung buhay nila, nawala ng asawa si Naomi, namatayan din ng asawa si Ruth. They are empty-handed, wala lahat, empty home, empty heart, discouraged sila, frustrated sila, depressed sila, malungkot ang buhay nila. It was a miserable life. Pero ipinakita ng Diyos sa atin dito sa nangyayari at sa libro ni Ruth, God always has provision for your misery. At minsan, kung ano yung miserableng buhay mo at sitwasyon mo, iyan ang gagamitin ng Diyos para ma-meet ang Boaz mo. Asa na sinabing Boaz? Ito yung magre-redeem sa'yo. Ito yung mag-aahon sa'yo. Minsan, sa totoo lang, ayon sa pag-aaral dito sa Pilipinas, mataas ang ating ratings pagdating sa teenage pregnancy. Maraming nag-aasawa ng maaga. Why? Because pakiramdam na maraming kabataan ngayon, miserable ang buhay nila. Totoo naman, pag lagi nag-aaway ang mga magulang. Parents, listen to this. At ito ay tinake ko po ang opportunity na to, since this is the month of love, February. At alam mo po sa pag-aaral, marami po ngayon sa panahon natin ang broken homes, broken relationships, broken marriages. Bakit? Dahil marami ngayon ang pumapasok sa relasyon, saan nila natututunan? Sa social media. Pero pagdating sa tahanan at sa church, madalas lang, bihira na maituro to. And God has touched my heart, impressed in my heart, na kailangan maintindihan ito ng mga mag-asawa, ng mga magulang, at ng mga bata, mga kabataan na narito. Amen po ba? Na ang pagrelasyon, ang pag-aasawa ay hindi biro yan. Kailangan pinag-iisipan at higit sa lahat, meron kang tapang na harapin because this is the reality of life. Marriage is a lifetime commitment. At ino-honor ni Lord ang marriage. At nawa ang dalangin ko, maging tama ang ating isipan sa pagpili at tumingin lang tayo ng tama ayon sa panukala ng ating Panginoon. Ngayon si Ruth, dahil siya ay masipag, meron siya mapagmahal, marespeto, ano nangyari sa kanya? Kahit sinasabi mong miserable ang sitwasyon niya, pero ginamit pa rin ng Panginoon yon. Hindi tumigil ang Panginoon hanggat hindi makita ang magre-redeem sa kanya para makaahon siya sa miserableng buhay niya. Mga kapatid, there's always hope. Lagi may pag-asa pag tayo ay nasa Panginoon. Si Ruth, hindi siya nagpaawa. Dahil marami ngayon, pag hindi ka marunong dumiskarte, ang gagawin nila, magpapaawa. Sa mga tao, wawa ako, wala na akong makain. Tandaan ninyo, ang nagpapaawa, kakawain ka kapag nagpadala ka dyan. Sa mga babae, may mga lalaki na lalapit sa inyo, manliligaw sa inyo, nasabihin sa inyo, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Pag nag-asawa na kayo, ikaw ang bubuhay sa kanya. Sasabi naman lalaki, hindi ako mabubuhay pag hindi kita nakikita. Kasi gusto kanya lagi makita dahil sexy ka't maganda ka. Pero pag naku po, naging drum na ang katawan mo, ayoko na kitang makita. Huwag ka na magpapakita sa akin.
Maniwala kayo. Okay, tandaan po natin to. And now, nung makita ni Boaz, si Ruth, anong sabi niya sa verse 8? So Boaz said to Ruth, my daughter. Bakit kaya naka-highlight yung daughter na yan? Now, sa beginning verse 8 up to 9 or 10 verses, doon po pinapakita yung responsibility ni Boaz sa kanya na parang sinasabi niya, kung tayo magkakatuluyan, ito magiging responsable ko sa inyo. And take note of this, men, mga lalaki, tandaan natin, why daughter? So pag ikaw pumasok ka sa relasyon, lalo na sa mga lalaki, tratuhin nyo yung mga anak, hindi yung anak, bakit daughter ang ginamit dyan? Ibig sabihin nun, pakakainin nyo, aalagaan nyo. Amen? Don't go and glean another field and don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Hindi lang aalagaan, hindi lang pakakainin, ano pa? Ang sabi doon, I have told the man not only to lay hand on you. Ang sabi pa ni Boaz, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot dahil sinabihan ko na yung mga lalaki dyan, walang mambabasto sa'yo. Men, you must be courageous enough to protect your girl or your woman. Hindi yung pag may ano, ayan, yung mga kapitbahay natin, nagtatalak. Mami, kausapin mo nga. Ano, ha? Ano? O, di ba? Ang mga lalaki, aalagaan, at ang mga babae, at ano pa? Poprotektahan. At ito pa, as she bowed down with her face to the ground, she asked him, why have I found such favor in your eyes that you notice me in foreigner? Ang sabi ni Ruth, nung naranasan niya yung kindness, yung protection, yung pag-aalaga sa kanya, yung care ni Boaz, tinanong niya, sabi niya, bakit ganyan po binibigay niyo sa akin pabor o kagandahang loob? Ako po ay hindi Hudyo, ako po ay isang foreigner. And then Boaz said, I've been told, narinig ko, nabalitaan ko, what you have done for your mother-in-law. Mga kapatid, mga girls, hindi mo kailangan na mag-post sa FB para mapansin. Kasi yung God's best mo, si Lord ang bahala, ang mahalaga, gawin mo yung commitment mo, ang dedikasyon mo sa Panginoon at sa mga magulang mo, dahil si Lord ang bahala magparating sa Boaz mo. Hindi papayag si Lord na hindi niya marinig. Kasi iyan ang napansin ni Boaz sa kanya eh. Kaya nga yung commitment mo sa pinagagawa sa iyo ni Lord, doon ka mapapansin ng Boaz mo. Si Lord ang gagawa ng paraan para i-impress sa taong ito na, ito yung liligawan ko. Kasi sabi niya, nabalitaan ko, masipag to sa bahay. Yan. Magalang to sa magulang. Yan. Lagi niyang inaaliw ang kanyang magulang. Yan. Hindi yung sinisigawan, malakas pa ang boses sa nanay niya. Yan. Look what Boaz did to Ruth. Ang tingin ni Ruth sa kanya sarili, may maliit dahil sabi niya, I'm a foreigner. Wala akong karapatan na magtrabaho. Wala akong karapatan na tratuhin mo ng ganyan. Kasi during that time, yung discrimination noon, napakataas. Pero nasumpungan ni Ruth yung kanyang kindness, yung care ni Boaz sa kanya. Kaya nga, ang totoong God's best ito, mga kapatid. God's best will respect you for who you are. At ano pang ginawa niya? In-elevate, tinaas ni Boaz ang kanyang dignity. Hindi. Hindi ka hanggang foreigner lang, hindi ka i-discriminate. Dadating ang panahon, ikaw ay itataas. Di ba? At nangyari naman, nung mapangasawa ni Boaz ngayon, dati lang siya namumulot. Nung mapangasawa niya si Boaz, naging may-ari na siya nung field na yon. At tingnan niyo yung paggalang ng tao sa kanya. And that's the man. Protektahan mo yung girl, yung woman, na hindi mo hayaan na mag-isa pananamit, hindi mo hayaan na, ba't kanya ang damit mo? Kita pusod mo. Ba't ang ikli-ikli ng short mo? Kung meron kayong karelasyon, i-elevate mo naman yung dignity ng tao. Hindi yung ikaw na, ganda ng girlfriend ko, no? Sexy, no? Litaw na lahat. Sexy kaya ng girlfriend ko. Hindi mo alam, pinabababa mo yung dignity ng kasama mo.
Please, Christian youth, Christian singles who are here, kung ikaw talaga ang the best, i-elevate mo yung dignity ng tao. Huwag mong pababain. Na huwag mong hayaan na yung minamahal mo ang baba ng tingin ng ibang tao. In all aspects. Amen po ba? So don't let your dignity be wasted on the wrong person. Ito ang problema, pag nauna yung emosyon, pag nauna yung appearance. Minsan, bumabaksak tayo sa wrong person. Ang sabi ni Vladimir Zavchak, okay. It is better to wait for God to bring the right person than to wait for God to change the wrong person. Mas mabuti pa na maghintay ka ng matagal na ibigay sa iyo ni Lord ang tamang tao kaysa maghintay ka na baguhin ng Diyos yung maling tao. Gets niyo po ba? Sa totoo lang, iyan ang malaking problema ngayon na maraming Kristiyano dahil sobra na fall in love. Ang problema, pati relasyon sa Diyos na apektuhan. Kasi akala niya ito na magpapasaya at dito pinaikot ang mundo niya. At ngayon sa pangnapangasawa, siya yung mapangasawa, ang pogi-pogi niyan. Pabihira, ayaw sumunod sa Panginoon. Kaya it's better, mga kapatid. And I want everybody to know this, especially the youth and the singles. Marriage is not mandated. Hindi ka pipilitin ng Diyos na mag-asawa ka. Because marriage is an option. Si Pablo nga, hanggang namatay siya, single si Pablo. Pero ano sabi niya sa unang Korinto? Ito ang payo ko sa inyo. Kung hindi nyo kaya, sabi niya, kung kaya kung hindi nyo kaya na hindi kayo mahulog sa tukso, stay single. Kumatapang kayo. Pero kung hindi nyo kaya, kaysa naman mahulog kayo sa tukso, better yet, mag-asawa kayo, sabi ni Pablo. So marriage should be your protection. Para hindi ka magkasala. Na pag may nakaramdam kang urges, meron kang asawa na tatabihan mo. Ayun ang advice ni Pablo. Na kung hindi mo kaya dalhin yung tukso na yan, mag-asawa ka. Pero kung kaya mo, stay single. Magdedicate ka ng buhay sa Panginoon. Mag-commit ka kay Lord. So ang pag-asawa, kasi marami nagsasabi, kailangan magkaroon ako ng asawa. Kasi baka isipin nila, pangit ako. Maniwala kayo. Marami akong kakilala. Nag-asawa, lalong pumangit. Kaya huwag kang padadala sa mga buyo ng mga tao sa paligid mo. Nasasabihin mo, uy, mahuli ka na sa biyahe. Sayang naman ang ganda mo. Baka sabihin nila, walang ano sa'yo dahil pangit ka. Huwag kang magpapadala doon. Tama po ba sinasabi ko? Marami nag-asawa, mas lalong pumangit. Kaya better yet, kung mangganda ka, single ka, masaya ka, better yet, bahala kayo. kasi para sa akin marriage is not mandated, it is optional. So pag sinabi optional, ikaw bahala, mamili ka. Choice mo yun. Since this is a choice, nasa iyo yan. Kaya kung pipili ka rin lang, pumili ka na ng tama. Please, don't lessen your value for the sake of someone who value you less. Huwag mong ibigay ang sarili mo sa mga tao na hindi ka naman masyadong pinapahalagahan. Kasi bakit? Kung masakit sa magulang yon, mas masakit sa Diyos yan. Kasi ang sabi doon, ang sabi sa Psalms 139 verse 14, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Pambira, iningatan ni Lord yung mata mo, maging mapungay, dahil napunta ka sa maling tao, yung pungay na yan, naging black eye. Alam mo yun? Sabi ni Lord, anak naman, ang ganda-ganda ng pagkakagawa ko sa iyo. Ipinag-isipan ko mabuti. Yang ilong mo, kahit sabi malit ang butas niyan, pero at least nilalabasan ng hininga. Hindi ngayon nakatabegi na ng ganyan. Dahil ginagawa kang punching bag.
Ang bihira. Kung nasasaktan ang mga magulang nyo dahil napunta kayo sa maling tao, mas nasasaktan ang Diyos kung ikaw ay mapunta sa maling tao. Kasi ang gusto ng Diyos, only the best for all of us. Tuloy natin sa verse 14. At mealtime, Boaz said to her, "Come over here, have some bread and dip into the wine vinegar." When she sat down with the harvesters, he offered her some more roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. As she got up to glean, Boaz gave orders to his men, "Let her gather it among the sheaves and don't reprimand her." Sabi niya, sige, kumain ka pa. Ano pa gusto mong kainin? Sabi niya, may sobra pa, sige, iuwi mo na yan. Huwag niyo nga awatin, ha? Sige, hayaan mo sila. Hayaan mo siya mag-uwi siya ng pagkain. Ngayon, tingnan natin, ha? God's best have a better future to offer you. Naniniwala po ba kayo that future is observable? Kaya kung meron manliligaw sa inyo, mga girls, papuntahin nyo sa bahay ninyo. At kayo din mga lalaki, pag manliligaw kayo, pumunta kayo sa bahay. Kasi makikita mo. Ma-obserbahan mo doon. Ano kaya magiging asawa itong nililigawan ko? Maayos ba siya sa bahay? Paano ba siya magtrato ng nanay niya? Kausapin niyo yung nanay. Nay, kamusta po si ano? Walang masama, magtanong kayo sa magulang. Pag sinabi ng magulang na, pinapaunahan na kita, wag ang anak ko. Alam na this. Wag siya. O, diba? Kasi hindi mo ma-observe ang future pag nasa Starbucks kayo. Hindi mo ma-obserbahan ang future pag kumakain kayo sa Jollibee, sa Chowking, sa KFC. Hindi nyo ma-obserbahan yan. Pero pag nagpunta kayo ng bahay, doon mo ma-obserbahan. At gano'n din mga babae, you try to ask question. Hindi yung lagi kayong pakyutan. Alam mo, gusto ko travel lagi tayo. Gusto ko kakain na tayo ng ano. Naku po, pagtanungin nyo. Ikaw ba, kaya mong i-maintain yung ganitong pagkain hanggang mag-edad tayo ng 40? O 50? Kaya mo pa ba akong pakainin ng ganitong kasarap? You try to ask. At makita mo kung paano dumiskarte yung lalaki. Maobserbahan mo yung future, di ba? And that's exactly what Boaz did to Ruth. Inoffer niya, kasi ito sinasabi niya, "This will be your future if you will be mine. You will be fed, well-fed, mabubusog ka, at laging may sobra. Kaya tiyak ko, tataba ka." Oh! O, di ba? Ito yun. And verse 19, tinan natin. Nung umuwi na si Ruth, binalita niya kay Naomi. Her mother-in-law asked her, "Where did you glean today?" O, saan ka namulot ngayon? Saan ka nagtrabaho ngayon? "Blessed be the man who took notice of you." Sabi niya, purihin ng Panginoon. Now remember, this was the first time, kasi sa chapter 1 nga, si Naomi, bitter siya. Siguro lagi siya nagreklamo. Sinasabi niya, naging malupit sa akin ang Diyos. Pero nung makita niya na umuwi si Naomi, pabira, ang daming dala. At sabi niya, purihin ng Diyos. O, di ba? Verse 19, then Ruth told her mother-in-law about the one of those places had been working. "The name of the man I work with today is Boaz." Lalong natuwa si Naomi. Sabi niya, "The Lord bless him." O, di ba? May exclamation point. Sabi niya, excited siya, "The Lord bless him." Kasi alam niya, kamag-anak ng kanyang asawa yon. So there's a chance na pwede silang i-redeem at makaahon. Mga kapatid, ang tunay the best for you, magbibigay ng pag-asa sa buhay mo. At ano ba pinapakita dito? When you choose the right person, ang unang matutuwa ay ang parents mo. Tingnan mo si Naomi. Wow, praise God, si Boaz. Di ba? Pag sinabi, "Ma, sino siya?" "Boyfriend ko." "Boyfriend mo!" I don't know what is the love story that you have. But for me, it's not too late. Kung nangyari iyon sa inyo dahil hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, wala pa tayong alam sa kalooban ng Diyos. Pero mga kapatid, God is the God of second chances. Kung nandiyan kayo ngayon sa sitwasyon na yan, matuto tayo, mag-aral tayo, sumunod lang tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Now, tandaan natin,
Bakit ko sinasabi ito? Lalo na po sa mga naghahanap at maghahanap pa lang. Kawikaan 19:14, bahay at kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Pag pinagkalooban ka ng Diyos na mabait na asawa, you can say, God is good. And for my life, that I can say, God is so good to me because I have my husband in my life. Nawa dumating ang panahon, mga kapatid, na hanggang tumanda kayo, nasasabihin nyo, sadyang napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Dumaan man kami sa mga miserable at mahirap na sitwasyon, pero salamat, binigyan ako ng tamang tao ng Panginoon. Dahil yung tamang tao na yan, iyan ang tutulong sa iyo para gumaan at magkaroon ka ng pag-asa. Na hindi habang panahon, miserable ang buhay mo. Kaya tiyakin mo, hintayin mo yung tamang tao para sa iyo. Si Ruth, hindi niya hinanap. Nagkusa siya, lumabas siya para maghanap ng pagkain. Pero siya, kasi ang tunay na God's best, si Lord ang gagawa ng paraan para kayo ay magkita. At magkikita kayo sa tamang lugar para i-reveal ang purpose ni Lord sa inyong relationship. Huwag kayong makipagrelasyon just because the two of you, naiikot lang ang mundo nyo sa inyo, sa isa't isa. Nawa, pag ikaw nakipagrelasyon, alamin ninyong dalawa, bakit pa tayo pinagsama ni Lord? Ano kaya ang dahilan ni Lord? Because I know God has a purpose in our relationship. Amen po ba? Kaya si Ruth, yung storya ni Ruth, dumaan man siya na miserable, pero she has the courage. At dahil sa kanyang kasipagan, at dahil sa kanyang respeto at pag-aalaga sa kanyang biyanan, tingnan ninyo ang reward na binigay ng Panginoon sa kanya. Mga kabataan, mga anak na nandito, tandaan ninyo, ang Panginoon ang magbibigay ng mabuting asawa sa inyo na makakasama sa buhay nyo. Huwag kayong magmadali na maghanap ng jowa nyo. Dahil kung talagang ibibigay sa inyo ni Lord yan, ibibigay ni Lord yan sa tamang panahon at sa panahon na handang-handa ka na makipagrelasyon. Ang tunay na buhay, hindi nadadaan yan sa pakyutan. Hindi nadadaan ang buhay, totoong buhay sa paseksihan. Nadadaan yan sa padating sa katapangan, kasipagan at katyagaan. Marunong kang dumiskarte sa buhay mo. Parents, please teach your children na matutong dumiskarte na hindi habang buhay nandito tayo sa tabi nila. At pag sila'y nagsarili na at nag-asawa na, they can stand alone. Dahil alam nila, wala man tayo, pero meron silang Diyos na aagapay sa kanila. Si Ruth, dumaan man ng miserableng buhay, pero dito natin makikita, in the midst of your misery, God will always provide the provision. Maaring ngayon, sinasabihin mo, miserable ang buhay mo, pero magtiyaga ka, kapatid, at patuloy kang umasa sa Panginoon. Gawin mo lang ang pinagagawa sa iyo with all commitment and with all dedication, maniwala ka. Dahil sa lahat ng pagod mo, sa lahat ng hirap mo, sa lahat ng kabigatan mo, ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Anak, kita. Alam ni Lord, yung pagsusumikap mo, sa mga kabataan na nandito, alam ni Lord yung pagsumikap mo na mag-aral ka mabuti para mabigyan mo ng kaginhawaan ng magulang mo. Na to the point minsan, iniisang tabi mo, yung mga friends mo may bagong sapatos, bagong damit, nakakapag-gig sila, pero ikaw, dahil wala kayong budget, uuwi ka, mag-aaral ka na lang. Maniwala ka, kitang-kita ka ni Lord. Na minsan sasabihin mo, mabuti pa sila, ganun na ang buhay nila. Pero be committed to the Lord. Dahil kitang-kita ni Lord ang commitment mo sa gawain ng Panginoon. And one day, may taong darating sa iyo na magbibigay ng pag-asa sa iyo na
Nasasabihin sa'yo, hindi ka hanggang dyan lang. I-elevate ni Lord, ikaw, ang pagkatao mo, and dignity mo, at maraming makakakita, maraming matutuwa dahil alam nila kung sino ka. Maghanap ka ng tamang tao. Sabi nga kanina, mas mabuting maghintay sa tamang tao na ibibigay na Diyos kaysa maghintay ka na baguhin ng Diyos ang maling tao. Kapatid, we have to learn all these things. Kasi maraming tao ngayon, tumitigil, nasisira ang relasyon pati sa Diyos nadadamay dahil mali ang tao na pinili nila na samahan sa kanilang buhay. And my prayer, God give us wisdom sa ating pagpili, because sabi ko sa inyo, life is a journey. At sa paglalakbay, hindi ang layo, kundi kung sino ang kasama natin. My prayer, lahat tayo, ibigay ni Lord ang God's best sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo and let us worship the Lord. Hallelujah. God is good. Amen? Kung katabi mo ang asawa mo, can you hold her hands or his hands? Pagpapasalamat, Lord, salamat. Siya ang kasama ko sa buhay na ito. Sa mga magulang, please extend your hands to your children na sila'y magkaroon ng karunungan na pumili at tumingin ng tama sa buhay. It's not too late. God is giving us a chance. Hallelujah. Can we worship the Lord for His goodness in our lives? Amen. Mahal kita, Hallelujah. walang hanggan ang iyong biyaya. Amen. Hallelujah. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. God is really, really good. Amen. Nasa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. With our hands up, come on. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, Hallelujah. siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Lahat na nagpapasalamat sa Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat
Panginoon yan. Ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Ang kabutihan ng Diyos, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko, ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Now listen to this. Mga kabataan, mga naghahanap at maghahanap pa lang. Kung ang magulang natin ay nalulungkot, kung mapunta tayo sa maling tao, higit si Lord sa buhay natin. Because our Father in heaven only wants the best for all of us. Kaya lang minsan, hindi nagiging the best ang ating natatanggap dahil sa mali nating pagpili o desisyon sa ating mga buhay. You want to enjoy your journey in this life? Pumili tayo ng tao, ng tamang tao, idalangin natin kay Lord na ibigay sa atin ang the best na tao na makakasama natin, na kahit dumaan tayo sa daan na maputik, sa daan na mabato, kahit anong daan ang lakaran natin sa buhay natin, mag-i-stick sa atin yung taong yun dahil siya ay galing sa Diyos. At higit sa lahat, magawa mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. It's never too late. At sa mga mag-asawa na nandito, stick to one another. Pinagsama kayo ng Diyos. May dahilan ng Diyos. At mas piliin mo na tignan ang magandang attributes ng asawa mo. Nang sa ganon, hindi ka malugmok. Dahil alam mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas at pagmamahal to extend that love to your husband or your wife. Panginoon, maraming salamat for this wonderful message reminding us na hindi namin kailangan hanapin ang mga kasama namin kasi ang God's best na nanggaling sa iyo, idadalhin mo kami sa tamang lugar, sa tamang panahon, at sa tamang sitwasyon. Bigyan mo kami, Lord, ng patience na hindi kami magmadali dahil ang laging nagmamadali, madalas nagkakamali. Nawa, Lord, tumatak na malalim sa aming puso ang mensaheng ito. Saan man kami mapunta, nawa, Lord, hindi ang desires, hindi ang appearance, kundi lagi ang purpose mo ang lagi namin titignan sa buhay namin. At sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ay maparangalan. That even in our relationship, O God, that you will be glorified, O God. We are your children, and this is our supreme calling to glorify you in every way, in every aspect of our life. Pagpalain niyo po ang bawat isa na handang sumunod at magtiwala sa iyo ng lubos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Manatili tayo nakatayo for our tithes and offering. Lord, we thank you so much that you have given us all the things that we need. Thank you that you are our Jehovah Jireh, our great provider. Magkulang man kami, pero tiyak, pupunuin mo pa rin kami. Ama, pagpalain mo ang iyong mga anak na may kasiyahan sa pagbibigay. Dahil ang desire nila, O Lord, na magamit ang COG Angono, na marami pang tao ang makakilala sa iyo, makarinig ng iyong salita, na kung saan doon magmumula ang kanilang pananampalataya. In every aspect of our lives, Panginoon, ipakita mo that you are our Father. Ikaw ang Diyos naming Ama na hindi nagpapabaya sa amin. Na pagdating sa pagkain, hindi kami mawawalan. Sa aming dinadamit, Panginoon, sa aming tirahan. O Diyos, nakikita ang greatness at pag-ibig mo sa buhay namin, Panginoon.
Lord, we thank you that you are a good, good God and the God that is always in control of our lives. Bless each one of us, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, we have an announcement, especially sa mga men, sa mga tatay. Mamaya pong 4:00 ng hapon, meron pa kayong fellowship, break and brew. Wow! Ano to relaxation to. Magbibilyard po kayo, okay? Hahanapin po natin ang susunod kay Amang, ano yun? Sino yun? Si Bata, Rey, si Efrera. baka sa si OG magmula ang susunod sa kanya. Okay. Mamaya po 4:00. Okay, magkikita-kita po kayo dito sa church. And then next Sunday, third Sunday, all CLDP students, there will be, ito po na po yung final exam next week. So submit niyo po yung mga lahat ng assignment ninyo. And then the last Sunday will be the graduation for our CLDP. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Amen! Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Diyos na mabuti! Tayo lahat ay tumayo! Magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat po Ama, sapagkat tunay nga pong ang iyong kadakilaan ay hindi po mapapantayan, Panginoon. At sa araw na ito, Ama, salamat pong muli kasi tunay nga pong kita mo kami, Panginoon. Wala kaming maililihim sa iyo sapagkat totoong sa bawat aspekto ng aming buhay ay nakikita mo, Panginoon, kung ano ang aming kalalagayan, Ama. Kaya naman, Panginoon, salamat sa anak mong ginamit sa araw na ito upang magpahayag ng iyong banal na salita. Gayon din po, Ama, salamat sa mga awit na kung saan ay tunay nga pong naniniwala kami na ang mga awiting inihandog nila para sa iyo ay nariyan po, Ama, nakarating sa iyong banal na harapan, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Patuloy mo nga pong pagpalain ang mga anak mong ito. Hallelujah, na magkaroon sila, Ama, ng desire sa kanilang buhay, na magamit ang kanilang mga boses, Panginoon, sa paghandog ng mga awitin na kung saan ito po, Ama, ang nagsisilbing parang
alay namin sa iyo, hallelujah, upang kami po, Panginoon, ay makapaglakad, Panginoon, sa aming mga buhay na kung saan iyon po ang magiging kaluguran po sa iyong banal na harapan. Ama, salamat po ng marami. Narito po, Ama, tinataas po namin ang aming mga kamay, hallelujah, bilang pasasalamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa aming mga buhay. Ang isang linggo, Panginoon, na buhay namin, hallelujah, ay totoong ikaw po, Panginoon, naggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa araw na ito, Ama, hallelujah, sa aming pagtitipon, salamat, ikaw po, hallelujah, ay matamang nakinig sa aming mga hinaing, sa aming mga puso, Panginoon, na kung saan tunay nga pong ikaw lamang ang walang iba, na kami po ay makakalapit lamang sa iyo. Totoo po, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan ay sa iyo pong nagmumula. Salamat, Panginoon. Dahil ang kabutihan mo, Panginoon, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, kailanman ay hindi po nagbabago, Ama. Salamat po ng marami, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga pong putungan mong minsan pa ang bawat ulo, Panginoon, ng mga anak mong naririto, Ama. Sapagkat ito po ay tanda, Panginoon, na tunay nga pong kami ay iniibig mo at kami po ay ibinukod mo, Panginoon, sa kalahatan man, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, at pagpatuloy nga pong ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at tunay nga pong hayaan mo na ang aming mga paa, hallelujah, patuloy na dumako sa lugaring ito, Panginoon, na kung saan, hallelujah, ay narito ka, Panginoon, at patuloy pong nakikinig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, pagpalain mo pong bawat isa, hallelujah. Hallelujah, ang banal mong pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At hallelujah, Panginoon, purihin ka, sambahin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po ng marami, hallelujah. At tayo po'y humayo sa araw na ito, sa umagang ito, umuwi tayong dala-dala, hallelujah, ang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Well, blessed Sunday, everyone. Come on once again. Let's praise our God.